Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 251 hanggang Kabanata 260. Kabanata 251. Nang dumating siya sa training ground, nakita ni Yehan ang mahigit 100 tao na malakas na tumitama sa mga poste ng kahoy gamit ang kanilang mga katawan. Ang paraan ng pagsasanay na ito ay ang backing post, na kilala bilang 8-pole backing post, na maaaring biglang magamit ang lahat ng lakas ng buong katawan. Napapalabas, ang lethality ay mahusay. Higit sa 100 tao ang nagsasanay ng sabay-sabay, at ang tunog ng bangbang ay malakas sa stadium. Kahit na dumating si Yehan, hindi tumigil ang mga taong ito, at patuloy pa rin silang pawisan ng husto, na brainwash ni Joe Lai at Sun Bong-ing. Sa mga pangyayari, isa lang ang kanilang layunin ngayon, at iyon ay ang maging mas malakas at maging mas malakas. Hanzi, narito ka na, ano ang nararamdaman mo? Lumapit kay Yehan sina Joe Lai at Sun Bumiyay. Tama iyan, halos lahat sila ay mga mandirigma sa Chi Sensing Realm, at ilan sa kanila ay umabot na sa gitnang yugto ng Chi Sensing Realm. Tumango si Yehan ng may kasiyahan, at pagkatapos ay ibinigay niya ang lahat ng mga table task kay Sun Bumiyay, at sinabi, matandang Sun, tipunin mo sila, isa para sa bawat isa, at kainin ang elixir sa loob. Elite, nanginginig ang mga mata ni Sun Bumiyay, tumingin siya kay Yehan, tapos na ba? Tapos na, ngayon ang oras upang subukan ang mga resulta. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang pagkabigla sa mga mukha ni na Sun Bumir at Joe Lai ay hindi na mailarawan sa mga salita. Pagkatapos noon, hindi na nag-atubili ang dalawa, at direktang hiniling sa mga nagsasanay na magtipon, at pagkatapos ay nagbigay ng isang tableta sa bawat tao. Pababa, matapos lunokon ng elixir, lahat ng mahigit 100 tao ay umupo nang nakatawid ang mga binti, sinusubukang masipsip ang kapangyarihan sa elixir. Ang pag-inom ng isa sa ganitong uri ng Zhengyuan pill ay maaaring magpataas ng iyong kasanayan sa loob ng 1 taon, ang pag-inom ng 2 sa loob ng 2 taon, ang pag-inom ng 3 sa loob ng 3 taon, at ang patuloy na pag-inom ng ika-4 ay walang epekto. Hindi gaanong marami ang yuan pills, higit lamang sa 170. Mahigit sa 120 tao ang narito. Matapos magkaroon ng isa ang bawat tao, ipinadala ni Yehan ang lahat ng natitirang Zhengyuan pills sa Tengchong. 20 tao ang kumuha ng lahat, at pinahahalagahan ni Yehan ang lahat. Ang Zhengyuan pill ay hindi nabigo kay Yehan. Matapos itong inumin ng mahigit sa 120 tao sa stadium, ang lakas ng lahat ay tumaas, at ang ilang natitirang mga panla ay umabot na sa huling yugto ng Chi Senador. Nakita ito, umalis si Yehan ng may kapayapaan, aalagaan ni na Sun Bumir at ng iba pa ang natitirang mga table task. Sa pag-uwi, isang hindi pamilyar na numero ang tumawag sa mobile phone ni Yehan. Matapos ay connecte ni Yehan, nagulat siya na ang numero ay tinawag ng ina ni Yan Lingjiao, si Suyukan, at inanyayahan siya sa isang lugar para mag-usap. Personal siyang inanyayahan ni Suyukan, at wala nang dahilan si Yehan para hindi pumunta. Ito ay isang western restaurant. Matapos dumating si Yehan dito, naghihintay na siya sa kanya si Suyukan sa isang tahimik na lugar. Nag-order na siya ng steak at matikas na tinikman ito. Mag-order ka ng gusto mo. Hindi ni Suyukan nais na batiin si Yehan, at patuloy na matikas na tinikman ang steak. Dalhan mo ako ng isang basong pinakuloang tubig. Sabi ni Yehan sa waiter na nakatayo sa kanyang tabi. Nang marinig ang sinabi niya, binigyan siya ni Suyukan ng isang puting tingin na may ngiti, at sinabi, bakit, hindi ka sanay sa western food? Sabi ni Yehan, gusto kong gumamit ng mga chopstick, pero hindi ako sanay sa paggamit ng kutsilyo at tinidor. Well, magandang ugali iyan. Tumango si Suyukan, at pagkatapos ay patuloy na tinikman ang steak. Uminom si Yehan ng tubig habang naghihintay na matapos siyang kumain. Matikas na kinain ni Suyukan ang steak at dahan-dahan itong tinikman. May kinalaman ito sa ugali ng pamumuhay sa Europa at Estados Unidos. Pagkalipas ng kalahating oras, natapos na siyang kumain, pagkatapos ay uminom ng red wine, tumingin kay Yehan at sinabi, gusto mo bang malaman kung bakit kita kinausap? Hindi ko alam. Umiling si Yehan, gusto niyang manigarilyo, pero nang makita ang kapaligiran dito, ibinalik niya ang sigarilyo. Gusto mo ba si Ling Jiao? Ibinaba ni Suyukan ang baso ng red wine niya at nagsimulang magsalita ng diretso sa punto.
Sabi ni Yehan, dahil nakita na ito ni Auntie, bakit mo pa itatanong? Kailangan kong marinig mula sa iyo mismo. Oo, gusto ko siya. Dapat makita ni Auntie na gusto niya rin ako. Pero may babae ka na. Biglang naging walang pakialam ang mga mata ni Suyukan, at isang malakas na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan, na ang natatanging aura ng isang malakas na babaeng negosyante. Gayunpaman, nakaharap kay Suyukan, na tila medyo malakas sa sandaling ito, sumagot si Yehan ng walang pagmamadali, so what? So what? Ni Yehan ay direktang nagpa-dumbfounded kay Suyukan, na tila medyo malakas, at biglang nawala ang malakas na aura na iyon. Hindi ko masasabi, talagang makapal ang mukha mo, gusto mo ang aking Lingjiao kahit na may babae ka na, bakit, gusto mo bang maging baby ko ang anak ko? Tumingin si Suyukan kay Yehan ng walang pakialam. Kung kumalat ang balita, mahimatay sa galit ang hegemonic old man sa pamilya. Hindi na kailangang sabihin dahil masyadong malawak ang hangganan sa pagitan nilang dalawa, hindi mahalaga kung si Yan Lingjiao o si Yehan, wala sa kanila ang makakatawid dito. Hindi ko ibig sabihin iyon. Ang pag-ibig ay isang bagay ng pagpapasaya sa isa't isa. Paano magkakaroon ng ganoong bagay na malaki o mali? Gusto mo ako at gusto kita. Ganun lang ka-simple. Kalmado ang sabi ni Yehan. Madali para sa iyo na sabihin. Ang damdamin ay hindi tungkol sa gusto mo ako. Kung gusto kita, magagawa mo ang mga bagay. Ang damdamin ni Lingjiao ay hindi niya madedesisyonan, at hindi rin ako. Itinadhana siyang pakasalan ng sino mang isinilang niya. Ang mga tao ay hindi isang bagay na maaari mong makipagkompetensya. Tumingin si Suyukan kay Yehan at sinabi, Yehan, makinig ka sa payo ko, walang posibilidad sa pagitan mo at ni Lingjiao. Alam din ito ni Lingjiao, ngunit iniisip pa rin niya na walang ganoong bagay ang hinaharap na resulta, kaya, gusto kong sabihin mo sa kanya ng personal na hindi mo siya mahal, at hayaan mo siyang tuluyang sumuko at tanggapin ang kaayusan ng pamilya. Kabanata 252. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan, na nagpa-confuse ng bahagya kay Suyukan. Auntie, pasensya na, hindi ko magagawa ang kahilingan mo. Kung gusto mong patayin ko ang isang tao, kahit sina Jiang Yutang at Wu Chanzhen, maaari akong sumang-ayon, pero hindi ko magagawa ang sinabi mo. Ikaw, gulat na tumingin si Suyukan kay Yehan. Talagang naglakas loob siyang magsabi, sino ba sina Jiang Yutang at Wu Chanzhen? Mahirap ba patayin ang mga taong ito? Talagang hindi mo alam ang taas ng langit at ang lalim ng lupa. Kahit na alam kong nakagawa ka ng ilang tagumpay sa Shanghai City, sasabihin ko sa iyo na kung magpapatuloy ka, magiging pasa at sugat ka sa huli. Ang mga paghihirap na iyong hinarap noon ngunit mas mahirap pa kaysa sa pagpatay kina Jiang Yutang at Wu Chanzhen. Malamig na umismid si Suyukan kahit na ang pagmamahal ni Yehan kay Yan Lingjiao ay nakagalaw sa kanya bilang isang ina, ngunit sa halip na hayaan silang dalawa na magdusa sa huli, mas mabuting maghiwalay na agad. Sa Yanjing City, sino ang pakakasalan ni Yan Lingjiao? Hindi sinagot ni Yehan ang tanong ni Suyukan, ngunit nagtanong tungkol sa ibang bagay. Talaga bang gusto mong malaman? Tumingin si Suyukan kay Yehan at sinabi ng may mahinang ngiti, nasa timog ka, kaya maaaring hindi ka nakarinig ng isang salita. Ang nakakatanda na henerasyon sa Yanjing City ay may isang mantra na madalas nasa kanilang mga labi, magkaanak ng isang bata na Lan Mietian, at si Lingjiao, siya ang pakakasalan niya sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng isang anak ay tulad ng nolen na sumisira sa langit. Inulit ni Yehan ang pangungusap na ito, at pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, narinig ko lang na ang pagkakaroon ng isang anak ay tulad ng Sanjong Mo, ngunit hindi ko pa naririnig na ang pagkakaroon ng isang anak ay tulad ng Nolen Mietian. Kung tatapakan ko ang taong ito, mapapahiya ba ang pamilya yan? Pangako. Baliw. Ano ang kabaliwan? Nagtrabaho ng husto si Suyukan sa nakakaintrigang mundo ng negosyo sa loob ng maraming dekada, at ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng isang mapagmataas na binata na gustong tapokan ang natitirang binata sa Hilaga na kilala bilang isang bihirang isa sa isang siglo. Mahirap gawin ito, Yehan, bakit niya sasabihin ang ganoong bagay? Huminga ng malalim si Suyukan, sinubukang pakalmayan ang kanyang nag-aalab na dibdib, at sinabi, maaari kung kunwari na hindi mo sinabi ito ngayon, at kapag nakita mo talaga siya, maiintindihan mo ang relasyon sa pagitan ninyong dalawa. Gaano kalaki ang agwat? Iniligtas mo ang anak ko. Dapat kitang pasalamatan ng husto, ngunit ngayon kailangan kong magbuhos ng malamig na tubig sa iyo at gusto mong tapakan siya. Mahirap makakuha ng pagkakataon bawat taon, makinig ka sa auntie, sumuko ka, mayroon ka ng napakagaling na babae sa tabi mo, bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo?
Ngumiti pa rin si Yehan at sinabi, ako ay isang ordinaryong tao na lumabas mula sa mga bundok at hindi pa nagtapos sa junior high school, ngunit nakarating ako sa kung nasaan ako ngayon. Bukod sa swerte, iyon ay dahil ako ay isang tao na hindi haharap sa anumang paghihirap. Ang mga taong madaling sumuko, kaya, auntie, maaari kitang bigin, pero hindi ko pa rin kayo mapapangako. Panipi. Tumingin sa binata na tumangging umatras, wala nang nagawa si Suyuken kundi ang magbigay ng mapait na ngiti. Dapat sana ay masaya siya na ang isang lalaki ay nagmamahal ng ganoon sa anak niya, pero hindi siya masaya sa sandaling ito. Hindi lang siya, pati na rin ang anak niya ay mapapahamak. Bakit mo ginagawa ito? Sabi ni Suyuken nang may buntong hininga. Tinawag niya si Yehan ngayon. Gusto niyang makipag-usap ng maayos at hikayatin si Yehan na sumuko kay Yan Lingjiao para sumuko na rin si Yan Lingjiao. Pero sa sandaling ito, siya ito ay isang pag-aaksaya ng pagsisikap, ang matigas na ulo na lalaki sa harap niya ay hindi nakinig sa kanya. Nagsindi pa rin ng sigarilyo si Yehan para sa kanyang sarili, humitit, hinayaan ang nikotina na tumaman ng husto sa kanyang mga baga, at sinabi, walang dahilan, kung mahal mo ako, hindi ka susuko. Kung may gustong magnakaw sa akin, lalaban ako gamit ang aking buhay. Ikaw na hayop, naisip mo na ba na maaari mong isakripisyo ang iyong buhay para dito, ano ang mangyayari sa iyong pamilya? Ano ang mangyayari sa mga taong nagmamalasakit sa iyo? Ano ang mangyayari sa mga taong nagmamahal sa iyo? Mula sa isang makatwirang pananaw, ito hindi sulit, at kahit na lumaban ka, wala kang pag-asa, at sa huli, ang mga gamo-gamo ay lilipad sa apoy at papatayin ang kanilang sarili. Tumingin si Suyuken kay Yehan at nagbigay ng mapait na ngiti, sa wakas ay nakilala niya ang isang matigas na ulo na tao ngayon na gustong patayin ang sarili. Ayaw ko na ng ibang lalaki. Sabi ni Yehan, umatras ako mula sa babaeng gusto ko, at ako, si Yehan, ay hindi karapat-dapat na magustuhan si Yan Lingjiao, at lalong hindi karapat-dapat na maging isang malakas na tao, kaya gusto kong maging isang master, at gusto kong makuha ang aking sarili ang gusto mo, maaari ka lang lumaban ng paunti-unti, hindi ka maaaring umatras ng paunti-unti, lumaban ka, marahil ay masisira ang iyong ulo, ngunit kung umatras ka, hindi na magkakaroon ng pag-asa. Talagang ikaw ay isang matigas na ulo na hindi mahayla pabalik ng 10 baka. Mapait na ngumiti si Suyuken, at sinabi, na ibigay ko na ang payo, at nasa iyo na kung makikinig ka. Para sa kapakanan ng pagliligtas sa anak ko, ibibigay ko ito sa iyo. Ginawa ko na ang aking makakaya, at sana ay hindi ka magsisi. Matapos magsalita, tumayo si Suyuken at aalis na sana, ngunit pagkatapos mag-atubili ng ilang sandali, humarap siya kay Yehan at sinabi, alam kong ikaw ay isang ambisyosong tao, kung talagang gusto mong lumaban, iminumungkahi kong tapokan mo muna si Merong sa timog. Pag-uusapan natin ito mamaya. Tapokan si Merong Chando. Malalim at masigla ang mga mata ni Yehan. Kung may ibang nakarinig nito, nawala na ang kanilang fighting spirit. Pero sa kabaligtaran, nanginginig ang mga mata ni Yehan. Pakiramdam na nakakatakot, sige, kung gayon tatapakan ko muna si Merong Chando at tatayo sa buong timog, hindi mo naiisipin na hindi ako kaya ng pagtapak kay Nalan Mietian, di ba? Pinatay ni Yehan ang putol ng sigarilyo, pagkatapos ay tinawag ang waiter para magbayad ng bill, dahil hindi man lang nagbayad ng bill si Suyuken nang umalis siya. Ang pag-uusap kay Suyuken ay nagpalinaw kay Yehan tungkol sa kanyang mga layunin sa hinaharap. Kung gusto niyang makuha ang gusto niya, bukod sa patuloy na pagiging mas malakas, kailangan niyang magkaroon ng lakas na kinikilala ng iba, tulad niya ngayon, para sa marami hindi masama para sa isang tao, ngunit para sa isang taong nakatayo sa mas mataas na lupa, wala siya. Kung ito man ay Sushutang, Chanzunyoy, o Merong Chando, o Sinalan Mietian na hindi pa nakikilala, ang mga taong ito ay kasalukuyang isang malaking bundok sa kanya, upang makilala. Umalis si Suyuken at nagtungo sa hilaga, wala nang ibang gagawin si Yan Lingjiao, abala rin siya sa mga bagay-bagay sa negosyo, wala na siyang magagawa kung nakikinig si Yehan o hindi. Sa parehong oras, si Jiang Yutang ay lumabas. Sa huli, pinili ng white-faced strategist na alerto si Jiang Yutang at sinabi sa kanya ang nangyari kamakailan. Nakaharap kay Yehan, 2 beses nang nabigo ang white-faced strategist, at 7 sa 10 nangungunang general ng Blood-Handed Hall ang namatay dahil kay Yehan. Ang ganitong uri ng responsibilidad at presyo, kahit na siya ang pinagkakatiwalaang tao ni Jiang Yutang, hindi niya kayang bayaran. Bukod pa rito, si Jiang Xiaofeng, ang nag-iisang anak ni Jiang Yutang, ay nakakulong pa rin sa Shanghai City. Buhay o patay, walang nakakaalam maliban kay Yehan. Muji, sa tingin ko masyadong komportable ang pamumuhay mo. Hindi mo man lang kaya ang isang baguhang bata.
Nagdusa ang aking susyutang ng napakalaking pagkawala at hindi ko alam kung buhay o patay ang anak kong si Xiaofeng. Hindi dahil sa katotohanang sumunod ka sa akin sa loob ng maraming taon, dapat kitang patayin ng Hall Master na ito. Sa punong tanggapan ng Bloodhound Hall, ang galit na dagendong ni Jiang Yutang, ang Panginoon ng Bloodhound Hall, ay kumalat sa buong vilya. Kahit na siya ay mahigit 50 taong gulang, hindi mukhang matanda si Jiang Yutang, mukhang 36 o 7 taong gulang lang siya. Maputi ang kanyang balat, lalo na ang kanyang mga kamay, tulad ng mga kamay ng isang babae, kasing puti ng jade, na may manipis na mga daliri. Ngunit sa sandaling ito, si Jiang Yutang, na mukhang isang matandang gwapong lalaki, ay nakakatakot, na may isang mabangis at masamang tingin sa kanyang mukha. Sa ibaba niya, ang White-Faced Military Division at ang pangatlong general na si Ying Shan ay pawisan na sa noo sa sandaling ito. Huwag tumingin ang kontribusyon ng White-Faced Military Master sa susyutang ay maihahambing sa kay Jiang Yutang, ngunit kung talagang nagalit siya kay Jiang Yutang, papatayin pa rin siya. Ang kalupitan ni Jiang Yutang ay kilala ng lahat sa mundo ng mga kriminal. Para hindi mag-alala sa hinaharap, personal niyang masusuffocate ang kanyang pinakamamahal na babae hanggang sa mamatay. Kabanata 253. Master, may I plead guilty. Please punish me. Nakaluhod ang puti ang mukha ng general sa harap ni Jiang Yutang, nakayuko ng mababa. Ang parusa, kahit patayin kita ng 10 beses, hindi ito makakabawi sa pagkawala sa aking Bloodhound Hall. Napakalamig ng boses ni Jiang Yutang na nagpasindak sa mga tao, at ang temperatura sa buong hangin ay bahagyang bumaba. Shanghai City, si Yehan, tila talagang may lumitaw na batang walang takot sa mga tigre sa aking pag-atres ng mahigit kalahating taon, na naglakas loob na aitay ng aking anak at pumatay ng tao sa aking Bloodhound Hall. Tiyak na wawasakin ng Hall Master na ito ang iyong katawan sa libu-libong piraso at wawasakin ang iyong siyam na angkan. Master, kailangan mo bang ayusin ito? Tanong ni Ying Shan sa mababang boses. Naglabas ng pagpaslang na intensyon si Jiang Yutang at sinabi, walang kailangan, hindi ako gumawa ng anuman sa loob ng maraming taon. Mukhang marami ng tao ang halos nakalimutan kung sino ako, si Jiang Yutang. Sa pagkakataong ito, gagamitin ng Hall Master si Yehan upang magsagawa ng halimbawa sa iba. Ang mga tao sa East China Realm ay makikita kung anong presyo ang babayaran nila kung maglakas loob silang lumaban sa aking Bloodhound Hall. Ang balita tungkol sa paglabas ni Jiang Yutang mula sa kanyang pag-atres ay kumalat na parang apoy, at lahat sa underground world ng East China ay nalaman ito. Siyempre, lahat ng dapat malaman kung bakit umalis si Jiang Yutang ay alam na ang batang umuusbong sa Shanghai City ay kayang pilitin ang puti ang mukha ng general, ngunit sa pagkakataong ito, nahaharap sa walang awa na si Jiang Yutang, makakatayo pa kaya siya ng tuwid. Tungkol dito, maraming tao ang tahimik na nagmamasid. Siyempre, ang mga tao sa underground world ng East China ay hindi mataas ang pagtingin kay Yehan. Nakakabigla na nagawa niyang pilitin ang puti ang mukha ng general na umalis. Isang 10 taong walang awa, kung nais niyang pigilin siya, maaaring mahirapan si Yehan na magtagumpay. Sa silangang distrito ng Timog China, ang sentrong lungsod ng probinsya ng Guangdong, dito ang punong tanggapan ng Chansen Association. Nagsanay si Wu Chansen upang maghanda para sa laban sa Dragon at Tiger List. Lahat ng tungkol sa Chansen Association ay inilipat sa kanyang kasintahan, ang Black Widow. Ang mga tao na nakakakilala sa kanya ay lahat natatakot sa kanya, lalo na ang mga lalaki, na lalo pang natatakot sa babaeng ito, dahil ang Black Widow ay may napakanatakot na espesyal na hilig, tulad ng pagputol ng lifeblood ng mga kalalakihan para sa koleksyon. Sa wakas ay lumabas na ang nakakalaso na wolf sa Zhejiang mula sa kanyang pag-atres. Mukhang nagdusa ang Bloodhound Hall ng napakalaking pagkawala kaya't siya'y nagalit. Na-expose ito, ngunit sa sandaling ito, ang 4 na hari ng Chansen Association ay walang puso upang panoorin ito. Ma'am, umalis na si Jiang Yutang mula sa kanyang pag-atres, dapat ba tayong gumawa ng anuman? Ang unang hari ay naging tahimik mula nang siya ay bumalik mula sa Shanghai City na may sugat noong nakaraang pagkakataon, at wala siyang problema sa pagpunta sa Shanghai City upang hanapin si Yehan. Hindi rin sila pumunta upang hanapin si Zhao Hengtian, dahil sinabi ng Black Widow ang isang salita, kapag ang Snipe at Clam ay naglalaban, ang mangingisda ang nananalo. Hayaan na ang misteryoso at makapangyarihang batang lalaki mula sa Shanghai City ay makipaglaban sa Bloodhound Hall, hindi sila makikialam, basta tahimik na nagmamasid mula sa gilid, kung maaari nilang magamit ang kamay ng Bloodhound Hall upang puksain si Yehan at ang kanyang mga kasamahan, tiyak na walang dahilan upang gumawa ng anuman. Siyempre, kung talagang sapat na malakas si Yehan, mas magiging perpekto kung ang kanyang kamay ay gagamitin upang ubusin ang kapangyarihan ng Bloodhound Hall.
Ang mga dalawang ending na ito, kahit alin sa mga ito, ay napakakapakipakinabang para sa Chanson Society. Sa katunayan, hindi nabigo ang Black Widow. Sa laban sa pagitan ni Yehan at Bloodhound Hall, kahit na tila nasa panganib si Yehan sa tuwing, palagi siyang nakakasave sa huli, at hindi niya namamalayan. Ang karamihan sa vitality ng Bloodhound Hall ay nabasag sa kanyang mga kamay, at ngayon ay pinilit si Jiang Yutang na lumabas mula sa kanyang pag-address ng personal. Hindi natin kailangang gumawa ng anuman, basta't panoorin ang palabas. Kung ang batang lalaki sa Shanghai City ay talagang isang tigre, kung gayon kung dalawang tigre ang maglalaban, isa sa kanila ay masasaktan. Hindi magiging huli para sa atin na kumilos. Ang nasugatang tigre ay haharap sa tigre. Gaano karaming pagkakataon mayroon ang ating pangkat ng butcher knife? Ngumiti ang Black Widow ng kaakit-akit, umaasa ako na hindi bibigwin ng batang lalaki sa Shanghai City, kung talagang kayang alugan si Jiang Yutang, kung gayon ang kapangyarihan ng aming Chanson Society ay maaaring makapasok sa underground world ng East China, upang itatag ang aming sariling matatag. At paano kung siya'y mamatay? Harapin si Jiang Yutang, kahit alam ng hari ng unang araw na maraming eksperto si Yehan sa paligid niya, at mayroon ding isang makapangyarihang halimaw, hindi niya inisip na magkakaroon si Yehan ng pagkakataon na manalo. Ngumiti ng bahagya ang Black Widow at sinabi, hindi mahalaga kung mamatay siya, ngunit mas mabuti kung mamatay din si Zhao Hengtian, upang hindi na kailangang kumilos ang aming sariling tao. Susunod, tingnan natin kung ano ang gagawin ng nakakalaso na wolf na si Jiang Yutang. Patuloy kong susubaybayan ang Zhejiang at Shanghai City, gusto kong malaman kung ano ang mangyayari roon sa lalong madaling panahon. Ang paglabas ni Jiang Yutang mula sa pag-address ay hindi lamang nagpasindek sa underground world ng East China, kundi pati na rin ang mga tao sa underground world ng South China ay nalaman na ang Chanson ay nasa ilalim ng kontrol ng masamang Black Widow, at sila ay nakatingin na sa underground world ng East China. Sila ay sumali na parang isang kawan ng mga nagugutom na wolf. Nang umalis si Jiang Yutang mula sa pag-address, syempre nalaman din ni Yehan ang balita, kung ano ang susunod na gagawin ni Jiang Yutang, maaari ring mahulaan ni Yehan, ang Bloodhound Hall ay nawalan ng 7 general dahil sa kanya, at si Jiang Xiaofeng ay na-detain din niya sa Shanghai City, bilang pinuno ng Bloodhound Hall, hindi nakapagtataka na hindi siya kumilos laban sa kanya pagkatapos umalis sa pag-address. Parang hindi na kayang tiisin ni Wu Ji, ang puti ang mukha ng general, ang pressure pagkatapos ng lahat. Si Jiang Yutang, ang bayani ng underground world sa East China, ay lumabas at nagdulot ng gulo sa underground world. Xiao Han, tila abala tayo sa mga nakaraang panahon. Nalaman ko lang na lumabas si Jiang Yutang. Matapos marinig ang balita mula kay Gon, sina Sun Bumi at Zhou Lai ay natagpuan si Yehan sa Yis Medical Center at sinabi sa kanya ang balita. Kinakailangan ng pag-iingat, ngunit sa matapang na pagkatao ni Jiang Yutang, natatakot akong hindi niya dadalhin ang mga tao mula sa Bloodhound Hall sa Shanghai City. Para sa kanya, ako ay isang umuusbong na bituin lamang. Kaya niyang harapin ako ng nag-iisa. Hey! At huwag kalimutan na hawak ko pa rin ang sip na si Jiang Xiaofeng. Maaaring hindi maglakas loob si Jiang Yutang na magkalat kapag siya'y nagalit, kaya't sa tingin ko, darating siya upang makipagkita sa akin ng personal sa lalong madaling panahon, ito ay naaayon sa kanyang pagkatao bilang bayani ni Jiang Yutang. Ngumiti si Yehan. May katuturan. Tumanggo si Sun Bumi at sinabi, si Jiang Yutang ay nasa underground world ng maraming dekada, at mayabang ang kanyang puso. Kung nais niyang harapin ang isang umuusbong na bituin, tiyak na kailangan niyang dalhin ang mga master ng Bloodhound Hall, tanging mga tao ang magiging lihim na tumatawa sa kanya, at hindi siya maglakas loob na makipagsapalaran sa buhay ni Jiang Xiaofeng. Kaya, kung talagang pumasok si Jiang Yutang sa Shanghai City ng nag-iisa, natatakot akong umuwi siya na parang ang puti ang mukha ng general na si Wu Ji. Ngumiti si Zhou Lai. Kahit na isang master sa estado ng gobernador, hindi pa rin niya kayang pigilan si Jiang Yutang, ngunit kamakailan ay may isang matandang tao na may hindi matukoy na lakas na dumating sa villa ni Yehan. Kung makipaglaban ang matandang iyon kay Jiang Yutang, magiging napaka-exciting. Sa pag-iisip na ito, lalo pang lumiwanag ang ngiti ni Zhou Lai. Ngumiti si Yehan, bagamat mayroon tayong suporta dito, kailangan pa rin tayong maging maingat. Si Jiang Yutang ay isang bayani sa underground world ng East China. Ngayon, hindi pa natin alam kung gaano siya kalakas, at higit sa lahat, palagi tayong umaasa sa lakas ng iba. Hindi ito pang matagalang solusyon, kailangan nating maging mas malakas sa lalong madaling panahon, at pinakamainam na maging sobrang lakas na hindi na kailangang maglakas loob si Jiang Yutang na kumilos ng walang pag-iingat. Sabi ni Sun Bumi, hindi dapat malayo ang oras na ito. Nakipag-ugnayan ako kay Zhao Hengtian.
Tatlo sa higit sa 20 tao na sinanay niya ang pumasok sa cultivation realm. Matapos may padala ang batch ng mga table tasks sa kanya, maaaring may ilan pang mga katulad nito. Talaga, hindi ko alam kung paano niya ito sinanay. Ang bilis ng pag-unlad na ito ay talagang nakakatakot. Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Yehan, ngunit sa pag-iisip na sa nakakatakot na gubat na iyon, ginugol niya ang mga araw at gabi sa pagpatay at pakikidigma, at sinabayan ng mga makapangyarihan at nakakatakot na nilalang. Lahat sila ay na-stimulate. Ang potensyal ng tao ay walang hanggan, ang pagkakaiba ay kung gaano karaming potensyal ang kaya mong i-stimulate sa iyong sarili. Sa gubat na iyon, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong patuloy na i-stimulate ang iyong sariling potensyal, malampasan ang mga paghihirap ng buhay at kamatayan sa muling pagtayo. Tungkol sa 3 tao na nakapagsanay na, hindi na kailangang hulaan ni Yehan. Kabilang sa mga taong pumunta sa Tengchong, si Ajun ay nasa cultivation realm na, lalo na si Stupid Ben. Ang pinakamagagaling ay sina Gao Hu, Fang Yuliang, at Qin Bing. Pinahalagahan sila ni Yehan ng labis. Lumipas ang mga araw na ganito sa loob ng 2 araw. Kabanata 254. Sa loob ng bakuran, ang magulong matandang ito ay naglalaro kasama si Xiao Qingcheng. Huwag tingnan ng magulo at walang pakilokong hitsura ng matandang ito, ngunit talagang may paraan siya sa pang-aaliw ng mga bata. Sa simula, ayaw makipag-usap ni Xiao Qingcheng sa kanya, ngunit matapos ang ilang mga biro mula sa matandang ito, hindi na umalis ang batang si Qingcheng sa kanyang bibig ang "Master" sa kanyang kaliwa at kanan. Ito rin ang nagligtas kay Yehan mula sa abala ng pakikipag-usap, talagang natatakot siya na hindi tatanggapin ng batang ito ang magulong matanda bilang kanyang guro. "Xiao Han, ano ang iniisip mo?" Mula sa likuran, dahan-daang lumapit si Ye Qingjing, tumayo sa tabi niya, at dahan-daang inayos ang kanyang damit na parang isang asawa. Inilabas ni Yehan ang sigarilyo at ngumiti, "Sister, wala akong iniisip, umalis na ang batang si Yoyo, bakit hindi mo siya sinamahan?" Ang batang iyon ay nababato na sa kanyang silid sa mga nakaraang araw, mukhang may iniisip siya, at hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya, kahit na tanungin ko siya, magdadalawang isip pa rin siya na sabihin ito. Sumagot si Ye Qing habang nanginginig ang ulo. Ngumiti si Yehan at sinabi, yung batang iyon ay nasa simula ng kanyang puberty, baka nai-inlove siya sa isang tao, at nag-uusap ng lihim sa bahay. Hindi naman masyadong lumalabas si Yuyo, wala naman siyang gusto. Tumingin si Ye Qing kay Yehan, ngunit base sa intuition ng isang babae, may pakiramdam si Ye Qing na maaaring talagang may gusto si Yuyo, ngunit hindi ito ibang tao kundi si Yehan, ngunit nahihiya siyang sabihin ito. Nang maisip ito, labis na nalungkot si Ye Qing. Kung ihahambing kay Zhou Yuner, hindi lamang ang kanyang talino sa negosyo ang nawala, kundi pati na rin ang kanyang tapang. Dahil kay Zhou Yuner, nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang kanyang nararamdaman ng direkta, kaya't nakuha niya si Yehan bago ang lahat. Kung ikukumpara kay Zhao Yuyo, nahuli rin siya sa tapang, kahit na si Zhao Yuyo ay naglakas loob na ipahayag ang kanyang nararamdaman ngayon, kahit na hindi ito alam ni Yehan. Ngunit ano ang nangyari sa kanya? Sa kanyang mahinahong kalikasan, maaari lamang niyang pigilin ang kanyang damdamin sa kanyang puso, at hindi kayang makipag-usap sa sinuman, lalo na ipakita ito, kaya hanggang ngayon, siya ay nananatiling nakatatandang kapatid ni Yehan. "Xiao Han, sis, pwede bang yakapin kita?" Marahil ay nag-ipon ng lakas ng loob, sinabi ni Ye Qing ang pangungusap na ito na may nanginginig na boses. Nang marinig ito, nagulat si Yehan at ngumiti, "Sister, nandito lang ako, pwede mo akong yakapin hanggat gusto mo, wala akong pakialam kung gagamitin mo ako bilang iyong magiging bayaw para sa pagsasanay." "Ano bang kalokohan ang sinasabi mo?" Yakap ni Ye Qing si Yehan ng ganoon, at bahagyang pinagsusuntok siya sa dibdib, parang isang magkasintahan, kumalat ang pamumula sa kanyang mukha, tahimik na tinatangkilik ang init na dulot ng malawak na dibdib ni Yehan. "Sister, hindi ako nagbibiro. Talagang inaasahan ko kung sino ang magkakaroon ng biyaya na pakasalan ng aking kapatid sa hinaharap." Sabi ni Yehan na may damdamin. Sa mga aspeto ng hitsura, hindi kayang talunin ni Ye Qing sina Zhou Yuner at iba pa. Sa aspeto ng pag-uugali, ito ay mas malapit sa isang masunurin na asawa, ang ideal na babae sa isipan ng sinumang lalaki. "Xiao Han, sis, hindi na ako mag-aasawa sa buhay na ito." Ngunit pagkasabi lang ni Yehan ng mga salitang ito, biglang naglabas si Ye Qing ng nanginginig at napakatibay na boses, na nagdulot sa kanya upang yakapin si Yehan ng mas mahigpit, tila nais niyang isama ang kanyang sarili sa katawan ni Yehan. Nag-freeze ang katawan ni Yehan. Ang kanyang kapatid na babae ay hindi na mag-aasawa sa buhay na ito. Mula sa mga salitang ito, narinig niya ang isang uri ng katatagan at determinasyon.
Sa sandaling ito, biglang nanginginig ang puso ni Yehan, at ang mga madilim na mata niya ay naglalaman ng masalimuot na kulay. Mula pagkabata, para kay Yehan, tanging si Yeching ang tiningnan niyang kapatid, at siya ang pinaka-perpektong babae sa kanyang isipan, ang pinakamababang sinusuong na babae. Gaano man kasakit at paghihirap ang dinanas ni Yeching para sa kanya, lahat ng ito ay nakita ni Yehan. Maaari mong isipin kung gaano kahirap para sa isang 17 anyos na dalaga na makipagsapalaran sa lipunan kasama ang kanyang 12 anyos na kapatid na lalaki matapos mamatay ang kanilang mga magulang. Para kay Yeching, may uri ng paggalang na ina si Yehan sa kanyang puso, kaya sa kanyang puso, ang kanyang kapatid na si Yeching ang pinaka-perpektong babae sa mundo, ang pinakawalang kagalit na babae. Palagi niyang minahal at iginagalang ang kanyang kapatid. Sino mang magbuli sa kanya, agad siyang lalaban upang gumawa ng kanyang makakaya, kahit na tumama siya sa isang bato gamit ang isang itlog, hindi siya kailanman tatalikod. Ngunit sa sandaling ito, si Yehan, na hindi na ang unang kapatid sa emosyonal, ay nakaramdam ng ibang klase ng damdamin sa katawan ni Yeching, hindi ito pagmamahal sa pamilya, kundi sister. Natural na niyakap ni Yehan si Yeching ng mahigpit na nagbigay sa kanyang payat at nanginginig na katawan ng mas maiinit na init. Oo. Tumugon si Yeching na parang nasa panaginip sa mga bisig ni Yehan. Sa puso ni Xiaohan, ikaw ang pinaka-perpektong babae sa mundo, mas maganda kaysa sa sinumang babae, at natatangi. Sinabi lamang ito ni Yehan, nang hindi pumapayag o tumatanggi sa anuman, ngunit lubos na nahabag si Yeching. Ang pangungusap na ito ay sapat na, hindi na kailangan ni Yehan na mangako ng anuman, ngayon ay hindi ito mabilang, kundi ito rin ay isang pag-amin, sapat na para sa kanila na magkaintindihan. Xiaohan, alam ng sis na kung ikukumpara kay Yuner, hindi ako kasing galing kumita ng pera, at hindi ako kasing talino niya. Kung ikukumpara kay Sister Huofeng, hindi ako kasing ganda o sexy niya. Kung ikukumpara kay Sister Lingjiao, hindi ako kasing galing niya, at hindi ko masabi ang kanyang pondo. Kung ikukumpara kay Yoyo, hindi ako kasing mature at karanasan niya, at hindi ako kasing kakaiba niya, at kay Nangong Zixin. Bago pa natapos ni Yeching ang kanyang sinasabi, mas hinigpitin ni Yehan ang kanyang yakap at malungkot na sinabi, Sister, sa puso ko, hindi ka mas mababa sa sinuman, kung hindi dahil sa iyo noon, tiyak na namatay na ako sa isang basurahan. Ngayon, kung ano ang mayroon ako ngayon, lahat ay dahil sa iyo bilang aking kapatid, ginamit mo ang iyong mahihinang balikat upang ipaglaban ako hanggang sa ngayon. Ngumiti si Yeching ng masaya, at umiyak din. Ang pagsasalita ni Yehan tungkol sa mga ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga panahon noong siya ay batang babae, nag-iisa kasama ang kanyang 12 o 13 taong gulang na kapatid na lalaki, at naghanap ng kabuhayan na may ilang daang dolyar sa kanyang bulsa. Naglakbay sila sa maraming lungsod. Sa mga panahong iyon, natulog sila sa mga basurahan at kanal ng magkasama, sinaktan ng iba, nagutom at pinagsabihan ng sabay. Kahit na ang mga araw na ito ay mapait, ang mga ito ay ang pinakamahalaga at magagandang alaala sa kanyang puso. Bago niya namamalayan, nakatulog na si Yeching sa mga bisig ni Yehan. Pinunasan ni Yehan ang mga luha sa kanyang mukha, pagkatapos ay dinala siya pabalik sa silid, maingat na tinakpan siya ng kumot, at lumabas. Sa gabi, medyo malamig, nakatayo si Yehan sa bubong ng gusali, nalalanghap ang simoy ng hangin, naninigarilyo. Kabanata 255. Sa isang punto, lumitaw ang magulong matanda sa bubong ng gusali. Marahil ay matagal na siyang nandoon, ngunit hindi ito napansin ni Yehan. Anak, nag-iisip ka ba? Ang magulong matanda, na umiinom ng alak buong araw, ay lumapit kay Yehan na may amoy ng alak, inabot sa kanya ang kanyang gourd ng alak, at sinabi, tumagay ka ng kaunti, pero mukhang ayaw ng mga kabataan sa mga ganitong bagay. Nang makita ang magulong matanda na ibinabalik ang gourd ng alak, iniunat ni Yehan ang kanyang kamay sa hangin, at nagbigay ng mapait na ngiti, ikaw, matandang salbaha, nilalaro mo ako. Binigyan siya ng magulong matanda ng isang tingin ng pagwawalang bahala at pagkatapos ay sinabi, anak, huwag kang mabuhay sa mga karaniwang bagay. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Malaki ang mundo, at maraming karaniwang bagay. Kung masyado kang mabibighani sa mga bagay na ito, mapipilitin kang lumabas dito. Agad na itago ang mga ambisyon at pagnanasa, mas mabuting maging isang ordinaryong tao na may kapayapaan sa isip. Kinuha pa rin ni Yehan ang magulo at matandang alak at humithit. Ang alak ay masyadong matindi na para bang pinapainit ang kanyang lalamunan na tila ibinuhos ng pepper water na nagpasiklab ng pamumula sa kanyang mukha. Ang ininom ng matandang ito ay sobrang lakas. Pinapagana mo ang iyong tapang, anak, ako ay natatakot na tumagay ng isang sipit ng aking alak sa bawat pagkakataon.
Nagtataka ang magulong matanda. Huminga ng malalim si Yehan, pinagaan ang kanyang lalamunan, at sinabi, matandang tao, sa totoo lang, 10 buwan na ang nakalipas, talagang gusto ko lang maging isang ordinaryong tao na may kapayapaan sa isip, kumita ng pera, mag-aral ng medisina, at mag-asawa ng magandang asawa. Pagkatapos ay magpakasal at magkaroon ng mga anak, napakadali lang, ngunit pinilit ako ng mundo na magkaroon ng mas malalakas na pagnanasa at ambisyon upang maisakatuparan ito. Sa kasabihan, kapag pumasok ka na sa mga ilog at lawa, kahit na gusto mong umatras ngayon, sa tingin mo ba posible? Maganda kung naiintindihan mo, kaya kailangan mong kumilos ng paunti-unti, hindi ka dapat umatras. Ganito ang mundo, kung saan may tao, may mundo. Kahit na isang pulube, minsan ay makikipaglaban para sa isang pirasong lupa. Dumadaloy ng dugo, tila nagmimisa ang magulong matanda, ngunit tila nag-iisip din. Sa katunayan, hindi naiintindihan ni Yehan ang mga prinsipyong ito. Noong gabing iyon, hindi natulog si Yehan, nakipag-chat sa magulong matanda sa bubong, nakipag-usap tungkol sa buhay sa magulong matanda, at parang nakipag-usap siya tungkol sa martial arts, pareho ang dahilan, at nakinabang siya ng marami sa loob ng isang gabi. Kinabukasan, nakatanggap si Yehan ng tawag. Dumating na si Jiang Yutang. Tulad ng inaasahan niya, pumasok si Jiang Yutang sa Shanghai City mag-isa. Ang balitang ito ay ipinaabot ni Sito Shenzhen kay Yehan. Tungkol sa pagpasok ni Jiang Yutang sa Shanghai City, nagbigay si Sito Shenzhen ng sapat na pag-aalala mula sa boss hanggang sa maliit na kapatid. Ngunit tungkol sa mga alalahanin ni Sito Shenzhen, sinabi lamang ni Yehan ang 4 na salita, huwag mag-alala. Sa bakuran, nakapaghanda na si Yehan ng isang mesa at nagbuhos ng isang pot ng tsaa. Nakasalansan sina Jolai at Sun Bumiye sa kanyang kaliwa at kanan. Ang tatlo ay tahimik na naghihintay sa pagdating ni Jiang Yutang. Ipinadala na ni Yehan ang mga ito sa villa ni Yan Lingjiao. Pagsapit ng tanghali, lumitaw ang anyo ni Jiang Yutang sa gate ng Haisha Villa area. Nag-isa siyang dumating, walang sino man na sumusunod sa kanya. Siya ay walang kapantay, at ang kabayanihan ni Jiang Yutang ay tuluyang lumantad. Nakikinig sa report mula sa labas, ibinaba ni Yehan ang telepono, at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa pangupuan sa kanyang harapan na hindi pa nauupuan. Ngayon, sa ilalim ng utos ni Yehan, ang buong Haisha Villa area ay nasa kontrol ng Tianlong Bodyguard Group. Sa sandaling pumasok si Jiang Yutang, sinumang mula sa ibang mga puwersa na naglakas loob na pumasok, ang utos ni Yehan ay, patayin ng walang awa. Maaari itong ituring na unang pagsasanay ni Yehan para sa grupong ito ng mga tao. Sa labas ng bilya, sa oras na ito, si Jiang Yutang, na nakasuot ng berde, ay nagagalaw na parang isang hangin, nagdadala ng isang nakakatakot na masamang espiritu sa kanyang katawan, at bumagsak sa bakuran ni Yehan na parang isang Diyos ng pagpatay. Nagkatitigan ang dalawa, si Jiang Yutang ay nakahawak ng kanyang mga kamay sa likuran, ang kanyang mga mata ay malamig at mapagpasiklab, at isang malakas na pakiramdam ng presyon ang mabilis na umabot sa espasyo. Pumasok si Jiang Yutang sa Haisha Villa area. Sa mga sandaling ito, ang mga tao na nagbabantay sa lugar na ito ay agad na nagpadala ng balita. Ang lugar na ito ay nasubaybayan. Dahil marami ang interesado na malaman kung ano ang mangyayari kay Yehan sa harap ni Jiang Yutang. Magpapatuloy ba siyang tumayo, o mamatay na lamang? Siyempre, nag-isa si Jiang Yutang sa Shanghai City, at pinayagan ang mga tao na malaman ang isang pirasong impormasyon. Bagamat ang mapagmataas at malupit na si Jiang Yutang ay hindi magdadala ng karagdagang tao para sa kadahilan ng pangmukha, mayroon din siyang mga alalahanin kay Yehan. Kinokontrol ang kanyang talampakan. Ngunit para sa kapakanan ni Jiang Xiaotian, ano ang gagawin ng mapagmataas at malupit na si Jiang Yutang kay Yehan? Buhay o kamatayan? Ang labas ng mundo ay hindi pa rin maunawaan, at ang lahat ng ito ay kailangang maghintay sa resulta. Gayunpaman, ang Haisha Villa area ay nasa kontrol ng mga tao ngayon, at ang mga taong nagmamasid na ito ay hindi manggahas na pumasok sa Haisha Villa area upang panoorin ang mga resulta, kahit na ang mga tao mula sa Chansunyoy ay hindi ginawa ito, nais nilang maging isang masamang lobo kung nais nilang makinabang sa likod, ang kanilang mga intensyon ay hindi maaaring matuklasan. Tila sa nakaraang kalahating taon ng aking pag-atres, talagang may isang disenteng tao na lumitaw sa East China. Nakita si Yehan na tahimik na nakaupo at ngumiti sa kanyang pagdating, si Jiang Yutang ay naglagay ng kanyang mga kamay sa likuran at naglabas ng malakas na tawa, ang aura ng kanyang buong katawan ay naglalabas, nakakatakot at mapagmataas na ginagawa ang parehong si Sun Bumir at Jolai na tumingin sa kanya ng may paggalang. Kung talagang maglalaban, maaaring hindi kaya ng dalawa na talunin ang bayani na ito. Master Jiang, nandito ka na. Mangyaring umupo.
Tumingin si Yehan kay Jiang Yutang at gumawa ng isang galaw ng paanyaya. Ang tsa ay nahulog na at naghihintay sa pag-upo ni Jiang Yutang. Mga mayabang na bata, mayroon ba kayong karapatan na maging pantay sa akin? Nakatayo si Jiang Yutang na may mga kamay sa likuran, tinitingnan si Yehan ng malamig at mapagmataas, na parang isang Diyos na may hindi maipaliwanag na pagwawalang bahala. Tumingin siya sa isang mortal. Mayroon bang mga mortal na karapat-dapat na umupo sa isang pantay na antas sa mga Diyos? Para bang gustong tumayo ni Hall Master Jiang? Sabi ni Yehan na may bahagyang ngiti, kung ganon, ang Hall Master Jiang ay mananatiling nakatayo. Mukhang walang sino man ang uminom ng tsaa. Kabanata 256. Sa wakas, nanginginig ang kamay ni Yehan, at ang tasa ng tsaa sa kanyang harapan ay natapon. Ang tsaa ay nagkalat at nabasa ang sahig, pati na rin ang tasa ay nabasag. Nang makita ito, nagpakita ng pagpaslang na intensyon ng walang pakialam at mapagpasiklab na mga mata ni Jiang Yutang, ang nakakatakot na aura ay direktang binalot ang tatlo ni Yehan. Lumakad siya ng paunti-unti, at bawat hakbang na kanyang ginagawa ay nagdadala ng isang uri ng sukdulang presyon sa tatlo ni Yehan. Ito ang aura ng isang bayani sa underground world ng East China, at kakaunti lamang ang mga tao sa timog na makakatayo sa tabi niya. Nakaharap sa nakakapresyong aura ni Jiang Yutang, nanatiling kalmado si Yehan at patuloy na umiinom ng tsaa. Kahit na ginagawa niya ang kanyang makakaya upang labanan ang aurang iyon, alam niyang ito ay magiging isang kritikal na sandali, kaya hindi niya alam kung paano magtago sa loob ng magulong matanda na nanunood ng kaguluhan ay hindi kailanman mananatili. Sinabi ko, Hall Master Jiang, sa tingin ko hindi ko dapat laruin ang mga ganitong laro. Kung gusto mo akong patayin, marahil ay ginawa mo na ito nang unang lumitaw ka. Mas mabuting mag-usap ng diretso sa punto. Para sa iyo, para sa akin, kapaki-pakinabang, ano sa tingin mo? Tumingin si Yehan kay Jiang Yutang sa sandaling ito, at magaan na sinabi. Mukhang talagang hindi ka natatakot mamatay. Nasaan si Zhao Hengtian? Narito ang aking Hall Master, nagtatago ba siya? Ang mga mata ni Jiang Yutang ay kasing nakakatakot ng isang tigre, tumingin siya kay Yehan at sinabi, ngunit ang aking mga tao ay pumapatay ng tao ayon sa kanilang kalooban, kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko, hindi lang kita papatayin ngayon, kundi pati na rin ang lahat na may kaugnayan sa iyo ay ililibing kasama mo ngayon, si Zhao Hengtian ay hindi isang exception. Nang marinig ito, ngumiti ng bahagya si Yehan at sinabi, kung nasaan si Brother Zhao ay wala kang pakialam, ngayon pag-usapan natin ang mga bagay sa pagitan mo at ako, kung gagawin ko ang sinasabi mo, hahayaan mo ba akong umalis? Nag-ismit si Jiang Yutang, at mapagmataas na sinabi, kung gagawin mo ang sinasabi ko, kung gayon ay hahayaan kitang mabuhay ng buo, kung lalabag ka sa aking kagustuhan, kung gayon ay hahayaan kitang mamatay sa pagpapahirap, ang mga taong may kaugnayan sa iyo ay mamamatay din. Umiling si Yehan na may ngiti, at sinabi, kaya, mamamatay ako kung gagawin ko ang sinasabi mo, at mamamatay ako kung hindi ko gagawin ang sinasabi mo. Dahil parehong kamatayan ang kapalaran natin, bakit ko pa dapat pakinggan ka? Matapos sabihin ito, ang mga mata ni Yehan ay naging walang kapantay na walang pakialam, malamig na parang kutsilyo, at nagkatitigan sila ni Jiang Yutang, hindi nagbibigay ng kahit isang pulgada. Mukhang pipiliin mo ang isang pangit na paraan ng kamatayan. Biglang naging mabangis at nakakatakot ang mukha ni Jiang Yutang, at sinabi, tutuperin kita, ngunit bago ka mamatay, hahayaan kitang panoorin ng iyong sariling mga mata ng isa-isa. Magiging isang bihirang kasiyahan ito para sa iyo at sa akin kung ang may kaugnayan sa iyo ay mamamatay ng masama sa harap mo. Talaga ba? Tumawa si Yehan, at sinabi, magalang na tawagin kang Hall Master Jiang, ngunit ngayon tila masyado akong nagbibigay sa iyo ng respeto, na nagiging sanhi ng pag-iisip mo, isang matandang aso, na madali akong mabuli. Pwede bang magpadala ako ng isang tao upang patayin ang iyong hindi karapat-dapat na anak bago ako patayin? Narinig kong ikaw lang ang ganitong uri ng panla, magiging masama ba ang pakiramdam mo kung mamatay siya? Maglakas loob ka ba? Nagalit si Jiang Yutang, at ang aura na kanyang inilabas ay mas nakakatakot. Kung hindi lang hawak ng kamay ni Yehan ang buhay ni Jiang Shaotian, nais niyang punitin si Yehan sa kalahati at patayin ang lahat. Ang mga taong may kaugnayan sa kanya, syempre, kung siya ay mapipilitin, bilang isang bayani, hindi siya magkakaroon ng maraming pag-aalinlangan. Kung maglakas loob ako, gagawin ko. Ngumiti si Yehanhan, maliban kung ayaw mo ng buhay ni Jiang Shaofeng. Binabantaan mo ako, ikaw ang kauna-unahang gumawa ng isang bagay na hindi nang ahas gawin ni Wu Chanzhen. Sa sandaling ito, ang katawan ni Jiang Yutang ay naglalabas na ng pagpaslang na intensyon, maliit na hayop, mukhang hindi mo pa rin naiintindihan kung sino ako, si Jiang Yutang.
Ang mga tao, nawala ang aking anak, maaari akong magkaanak muli, ngunit kung may gumagamit sa kanya bilang isang bargaining chip upang bantaan ako, kung gayon, nang hindi mo ginagawa ang anumang bagay, papatayin ko siya mismo. Tulad ng kasabihan, ang laso ng tigre ay hindi kinakain ng kanyang mga anak. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Jiang Yutang ay napakalamig ng dugo na hindi siya tao. Hindi nakapagtataka na sinakal niya hanggang sa mamatay ang kanyang pinakamamahal na babae upang hindi mag-alala sa hinaharap. Ngayon na si Jiang Xiaofeng ay nagbibigay sa kanya ng pag-aalinlangan, natatakot siyang gagawin niya ang parehong bagay at papatayin ang kanyang sariling anak. Ang mga mata ni Yehan ay naging seryoso sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating si Jiang Yutang. Ito ay dahil minamaliit niya si Jiang Yutang, isang malamig ang dugo at walang awa na bayani. Maaaring mabantaan ni Jiang Xiaofeng ang grupo ng puting mukha ng mga general at mapakinabangan silang matakot na kumilos ng walang pag-iingat, ngunit si Jiang Yutang ay walang ganitong pag-aalinlangan. Si Jiang Xiaofeng ay naging kanyang pasanin, kaya maaari pa rin niyang itapon ito. Kaya, handa ka na bang kumilos, kahit na hindi pinapansin ang buhay at kamatayan ng iyong sariling anak? Ang boses ni Yehan ay naging sobrang walang pakialam. Ha 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 ha. Patayin siya, patayin siya, nakakatipid lang ito sa akin mula sa pagpatay sa kanya. Tumawa ng ligaw si Jiang Yutang, ang kanyang boses ay nag-alog sa mundo, tumusok sa langit, ano ang isang bayani. Upang makamit ang layunin, kahit na ang mga hindi nakikilala ang kanilang mga kamag-anak, walang alinlangan na nakamit ito ni Jiang Yutang, na naging isang bayani na hindi nakikilala ang kanyang mga kamag-anak. Anong bayani si Jiang Yutang? Sabay na bamantong hininga sina Sun Bumi at Jolai, gaano karaming tao sa mundong ito ang talagang makakagawa nito kung ang anim na kamag-anak ay hindi nakikilala. Si Jiang Yutang ay isa. Ang laso ng tigre ay hindi kinakain ang kanyang mga anak, tila wala ka dito ngayon para kay Jiang Xiaofeng, marahil may ilang mga kadahilanan para sa kanya, ngunit ngayon, tuluyan mo na siyang tinalikuran, kaya narito ka ngayon upang patayin ako, kung gagawin ko man ang sinasabi mo o hindi, mamamatay ako, tama ba? Tumingin si Yehan kay Jiang Yutang, dahan-dahan siyang tumayo rin sina Sun Bumi at Jolai sa tabi niya, tinitigan nila si Jiang Yutang. Oo, ngunit huli na para maunawaan mo. Ngumiti si Jiang Yutang nang may pagkauhaw sa dugo kay Yehan, at sinabi. Sa panuntunan sa buhay ni Jiang Yutang, walang sino man ang maaaring magbanta sa akin, at walang sino man ang maaaring maging aking pasanin, kaya, at pagkatapos ay maaari kang mamatay na may pagsisisi, ngunit huwag mag-alala, ako, si Jiang Yutang, ay may isa pang kalamangan sa pagiging tao, iyon ay, hindi ko hahayaang ang mga patay ay masyadong malungkot, putulin ang damo at mga ugat, at hayaan silang maging iyong mga kasama sa daan patungo sa Huangquan. Sa wakas, isang nakakatakot na aura ang muling inilabas mula sa katawan ni Jiang Yutang. Ang kanyang manipis at puting mga kamay ay parang ang pinakamakapangyarihang arma sa mundo, hindi matatalo, umaatake kay Yehan na parang isang multo, sinusubukang punitin siya sa kalahati. Matandang tao, pagkatapos ng matagal na panunood, oras na para lumabas ka at ehersisyo ang iyong mga kalamnan at buto. Nang makita si Jiang Yutang na papalapit, sina Yehan, Sun Bumi, at Jolai ay sabay-sabay na nagtulungan upang harangan ang kanyang pag-atake, ngunit pagkatapos ng unang pag-atake, ang kanilang mga katawan ay napatalsik ng epekto, ang kanilang mga mata ay puno ng takot, ang tatlo sa kanila ay nagtulungan, kahit na si Jiang Yutang ay hindi makakapigil ng isang pag-atake, anong uri ng kapangyarihan ito? Kayong tatlong lalaki ay napakasama. Lumitaw ang magulong matanda, at halos masukan ng dugo si Yehan dahil sa kanyang walang malasakit na hitsura. Huwag maliitin ang matandang ito. Ang buhay ng tatlo sa kanila ay nakasalalay sa matandang ito. Dumating upang iligtas sila. Ang mga nakatayo sa aking daan ay mamamatay. Nang makita ang magulong matanda na lumitaw, ang aura ni Jiang Yutang ay naging mas marahas. Sa isang suntok, ang buong kawalan ay nanginginig, na nagparamdam kay Yehan at sa iba pa na parang saysabog ang hangin. Ang kapangyarihan ng suntok ni Jiang Yutang ay talagang makakagalaw ng mga bundok, nakakatakot na sukdulan. Gayunpaman, sa harap ng nakakatakot na suntok ni Jiang Yutang, gumawa ang magulong matanda ng kilos na halos magpahimatay kay Yehan. Tai Chi? Oo, parang mga matatandang babae at matatandang lalaki sa parke. Gumuhit ng mga bilog sa ilalim ng mga paa, isang yin at isang yang, at ang tila malambot na palad ay direktang sinalubong ang suntok ni Jiang Yutang. Kabanata 257. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagulat sina Yehan at ang iba pa. Ang palad ng magulong matanda ay tumama sa nakakatakot na kamao ni Jiang Yutang. Walang nakakabinging pagbangga na inaasahan nila.
Parang may magnetismo sa palad ng matanda na naghila ng kamao ni Jiang Yutang pakaliwa at pakanan, umiikot ng hindi sigurado, at pagkatapos ay itinulak niya ito gamit ang kanyang palad. Ang katawan ni Jiang Yutang ay agad na sumabog na nagpabagsak sa bakal na gate ng bakuran ni Yehan sa hangin. Ang tagpong ito ay nagpa-dumbfounded kina Yehan at sa iba pa. Ang Tai Chi ba ng matandang ito ay napakalakas. Ang isang master na kasing lakas ni Jiang Yutang ay hindi kayang pigilan ang kanyang kapangyarihan. Sino ka? Tumayo si Jiang Yutang, tinitingnan ang magulong matanda na may madilim na mga mata at takot. Ang isang napakalakas na master, nakita niya lamang ito sa kanyang buhay. Maaari bang ito ay isang matandang halimaw na hindi ipinanganak sa China? Huminga ng alak ang magulong matanda at sinabi, huwag mong tanungin kung hindi mo dapat itanong. Kung magtatanong ka, hindi ko sasabihin sa iyo kung saan ka nanggaling, kung saan ka babalik, at sa susunod, matanda, hindi na ako magiging mahabagin. Magmahabagin. Nang marinig ang apat na salitang ito, nagulat sina Yehan at ang iba pa. Ang ekspresyon ni Jiang Yutang ay naging sobrang pangit. Sa underground world, siya ay kasing lakas ng isang eksperto, ngunit ang magulong Daoist na ito ay mahabagin pa rin. Huwag ka pang umalis, gusto mo bang manatili at kumain kasama ng matanda? Nang makita si Jiang Yutang na nakatayo at hindi umaalis, biglang nahulog ang ekspresyon ng magulong matanda. Nang makita ito, si Jiang Yutang, na ang bayani ng underground world sa East China, ay agad na lumamig, iwinagayway niya ang kanyang manggas at umalis. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan niya ang ganitong uri ng suntok. Para kay Jiang Yutang, isang bayani na tulad niya, habang nagagalit, ang kanyang puso ay mas mabigat pa. Ang pag-alis ni Jiang Yutang ay nagbigay din kay Yehan ng isang buntong hininga ng ginhawa. Ang taong ito ay napakalakas. Kahit na ang kombinasyon niya, Sun Bumir at Jolai ay hindi siya mapigilan. Makapangyarihan, sa isang pag-atake, natalo si Jiang Yutang. Wow! Sa oras na ito, sa gate ng Aisha Villa area, hindi na nakayanan ni Jiang Yutang at nagsuka ng dugo. 4 libra ang humihila ng 1,000 libra, at gamitin ang iyong lakas upang lumaban. Ang mukha ni Jiang Yutang ay napakasama na nasugatan siya ng magulong Daoist gamit ang kanyang sariling lakas ng suntok. Gayunpaman, ang isang bibig na dugo na ibinugan ni Jiang Yutang ay nagpasindek sa mga taong lihim na nakakita sa tagpong ito. Si Jiang Yutang, ang bayani ng underground world sa East China, ay pumasok sa villa at lumabas na may sugat. Ano ang nangyari sa villa na iyon? Sa isang iglap, ang balitang ito ay kumalat sa underground world ng East China na parang isang hangin, hindi lamang sa underground world ng East China, kundi pati na rin sa South China. Ang Black Widow ng Chansen Society ay nakuha din ang balita mula sa mga especially iya sa Shanghai City. Si Jiang Yutang ay nasugatan. Ano ba ang nangyari? Magkasakitan ba sila? Oh, maaaring ang kapangyarihan sa likod ng batang lalaki sa Shanghai City ay napakakatakot. Hindi ako napansin. Suriin ito, dapat kong suriin ito ng malinaw, gusto kong malaman kung okay lang si Yehan. Sa sandaling ito, ang Black Widow, na palaging tila nagpaplano ng isang plano, ay naging hindi mapakali. Gaano kalakas si Jiang Yutang, alam ng Black Widow na ang mga taong makakasakit sa kanya ay hindi bababa sa parehong antas kay Jiang Yutang, o mas malakas kaysa sa kanya, ngunit kahit ano paman, kailangang malaman ng Black Widow, hindi niya gusto ang pakiramdam na ang mga bagay ay wala sa kanyang mga kamay. Nang marinig ang sinabi ng Black Widow, agad na nagsimulang kumilos ang isang tao. Umalis si Jiang Yutang mula sa villa ng binata sa Shanghai City na may sugat. Ang balitang ito ay nakalaan upang magdulot ng kaguluhan sa underground world ng South China at East China. Sina Jiang Yutang at Wu Chansen ang nangungunang 3 master sa Tiger List, at ang mga tanging makakasakit sa kanila ay mga matatandang halimaw sa antas ng Dragon List, maliban kay Merong Heto, na ang numero 1 sa Tiger List. Matapos lumabas ang balita, ang underground world sa East China ay isang kumpletong kaguluhan. Ang antas ng kaguluhan na ito ay mas kaguluhan kaysa sa huling pagkakataon na pinilit ni Yehan ang puting mukha ng iskolar na umatras. Sa sorpresa ng lahat, bumalik ang puting mukha ng iskolar sa Zhejiang nang hindi gumagawa ng anumang bagay. Kung ang nangyari noong panahong iyon ay isang kaguluhan lamang, kung gayon sa pagkakataong ito, umalis si Jiang Yutang mula sa villa ng binata sa Shanghai City na may sugat, kahit ano pa man ang dahilan, sapat na ito upang lubos na pakuluan ang underground world. Wala ng puso si Yehan na mag-alala tungkol sa kaguluhan sa labas. Tiningnan niya ang magulong matanda na parang isang halimaw. Ang matandang ito ay pangit. Hindi niya inaasahan na matatalo niya ang malaking boss ni Jiang Yutang sa sandaling lumabas siya. Para dito, hinahangaan siya ni Yehan ng buong puso.
Kahit na alam ni Yehan na ang magulong matanda ay isang hindi matukoy na master, hindi pa rin kumbinsido si Yehan kung gaano siya kalakas, ngunit pagkatapos ng laban ngayon kay Jiang Yutang, sa wakas ay nahulaan niya kung gaano kalakas ang matandang ito. Mahirap. Talagang walang lugar para sa matandang ito sa Tiger List, siya ay hindi bababa sa isang matandang halimaw sa antas ng Dragon List. Sinabi ko na nakatingin ka sa akin ng kalahating oras, hindi ka ba napapagod? Nakita ng magulong matanda na nakatitig sa kanya si Yehan, at nag-goosebump sa buong katawan, at nagmadaling humigop ng alak. Hoy, matandang tao, hindi ko nakita, kaya't ganyan kakagaling. Ngumiti si Yehan, at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa magulong matanda, na humigop at sinabi, well, bilangin mo na ikaw ay makatuwiran, hindi ko pinahintulutan ang matanda na gawin ito para sa iyo, at hayaan ang ilang mga batang babae na magluto sa akin ng masarap na pagkain mamaya, kaya hindi ko kailangan ng alak, hindi ko gusto ang iyong matanda. Tagumpay, gagawin ko para sa iyo ang anumang gusto mo mamaya. Ngumiti si Yehan at sumagot, pinalayas ng matandang ito si Jiang Yutang para sa kanya, hindi na kailangang sabihin ang isang masarap na pagkain, nagkagusto lang siya sa isang tiyak na aktres sa Japan. Lahat sila ay dadalhin para sa kanya. Siyempre, hindi alam ng magulong matanda kung ano ang iniisip ni Yehan sa sandaling ito, kung hindi, tiyak na hahayaan niyang matikman ang Tai Chi. Sa oras ng hapunan, magkasama sina Yeching at Yuyo na nagluto ng masaganang pagkain, kabilang ang manok, pato at isda. Matapos makipag-hangout kay Yeching sandali, ang kasanayan sa pagluluto ni Zhao Yuyo ay maganda rin, nais tumulong ni Yan Ling Zhao, ngunit pinigilan siya ni Yehan, ang sugat sa dibdib ng babaeng ito ay hindi pa ganap na gumaling. Siyempre, pinanatili rin ni Yehan sina Sun Bumir at Jolai upang maghapunan ng magkasama. Kabanata 258. Sa hapagkainan, tinawag ni na Yeching at ng iba pa ang Grandpa daw ng may pagmamahal isa-isa, na nagpasaya sa magulong matanda. Hindi niya alam kung ang matandang ito ay nalasing na o sinasadya lang, ngunit pinuri niya si Yehan sa kanyang magandang paningin. Ang ganitong grupo ng mga makabuluhang manugang ay nagpasimula ng pamumula sa mukha ng tatlong babae. Grandpa daw, heto, tikman mo itong piraso ng pulang karne. Grandpa daw, subukan mo itong hita ng manok, ako ang gumawa. Kahit na ang mga salita ng magulong matanda ay nagpasimula ng pamumula sa mukha ng tatlong babae, naging mas maingat pa sila at patuloy na nagdaragdag ng mga gulay sa kanyang mangkok. Senior, nag-toast kami para sa iyo. Sa hapagkainan, sabay na nag-toast sina Sun Bumi at Jolai sa magulong matanda. Humigop ng kaunti ng alak ang magulong matanda. Tiningnan niya sina Sun Bumi at Jolai at sinabi, magandang pagkakataon kayong dalawa. Kung patuloy kayong makikisama sa batang ito, maaaring magkaroon kayo ng pagkakataong makalampas sa isang antas sa hinaharap. Nang marinig ito, tumanggo ng may paggalang sina Sun Bumi at Jolai. Ngayon, itinuturing nila ang magulong matanda bilang isang mitolohikal na figure. Siyempre, ang mga salita ng magulong matanda ay nagbigay sa kanila ng mas matibay na dahilan upang sumunod kay Yehan at makagawa ng kanilang sariling mundo. Pagkatapos ng hapunan, umakyat ang magulong matanda sa itaas ng gusali, bumalik sina Sun Bumi at Jolai, si Yeching at Zhao Yuyo naman ang naglinis ng mesa, si Yehan ay naghatid kay Yan Ling Zhao pauwi. Ang paghatid kay Yan Ling Zhao pauwi ay hindi ang layunin, gusto niya lang patuloy na gamutin si Yan Ling Zhao, at kung gamutin niya ito gamit ang espiritual na enerhiya, mas mabilis na gagaling ang babae. Talaga bang gusto mong gamutin? Sa villa ni Yan Ling Zhao, tiningnan niya si Yehan na may pamumula sa mukha. Noong nakaraang pagkakataon sa operating room, ginamo siya ni Yehan at nakita ang kanyang katawan ng hindi niya alam. Ngunit ngayon, hindi na siya nasa koma, kaya't natural na hindi siya makapagpakatatag. Sabi ni Yehan, syempre, sa pamamagitan ng aking gamutan, sa loob ng 2 araw, makakabalik ka na sa sigla. Nang marinig ito, tila nagtipon si Yan Ling Zhao ng lakas ng loob, na may pamumula sa mukha, dahan-dahang binuksan ang kanyang blouse. Sa anumang paraan, gusto niya si Yehan, at gusto rin siya ni Yehan. Bakit hindi? Ling Zhao, hindi mo na kailangang tanggalin ang iyong damit. Nang makita ang mga galaw ni Yan Ling Zhao, sinabi ni Yehan na medyo nahihiya. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, namula si Yan Ling Zhao, dali-daling ibinalik ang kanyang mga butones, at nagbigay sa kanya ng isang mapaghimagsik na tingin, bakit hindi niya sinabi ito sa kanya ng mas maaga na hindi niya kailangang tanggalin ang kanyang damit, na ikinahiya siya. Ngunit nang makita ang nahihiyang hitsura ni Yehan, biglang nagpasya si Yan Ling Zhao na paglaruan siya, at sinabi, ano, natatakot ka bang tanggalin ko ang aking damit?
O dahil mayroong isang tao na hindi interesado pagkatapos makita ito at ayaw nang makita muli? Hindi, anong nangyari? Paulit-ulit na umiling si Yehan. Kung gayon, tulungan mo akong tanggalin ito. Uminom ako ng alak kanina, at medyo mainit ako. Tumingin si Yan Lingzhou kay Yehan na may seryoso at kaakit-akit na hitsura. Sa hitsurang iyon, lihim na sinumpa ni Yehan ang demonyo, na nagsasabing sa malaking gabing ito, ang mga salitang ito, kahit na ang isang lalaki ay hindi kayang tiisin. Well, paano kung pahahangin ko ka? Kumuha si Yehan ng isang medyo matigas na piraso ng papel at pinahangin ito sa harap ni Yan Lingzhou. Nang makita ito, ang delikado ni Yan Lingzhou ay nagkaroon ng pagnanais na paluin ng lalaking ito. Hindi ba't ang bastardo na ito ay maganda ang hitsura noon? Bakit siya seryoso ngayon? Baka hindi ko siya naseduce ng sapat. Isipin ito, sinabi ni Yan Lingzhou, may air conditioner sa kwarto, kaya hindi mo na kailangang hamangin. Ngayon, masakit ang sugat ko, pakimasahe na lang. Ano? Masahe. Tumingin si Yehan kay Yan Lingzhou na may pagkalito, sinadyang sedusen ba siya ng babaeng ito ngayong gabi? Narito, sandali. Ano man ang dahilan ni Yan Lingzhou, dahil malinaw na ang kanilang relasyon, syempre susunod siya. Pagkatapos nito, itinaas ni Yehan ang kanyang manggas at iniunat ang kanyang kamay sa sugat ni Yan Lingzhou na may hindi komportableng ekspresyon. Pinindot ang posisyon, at kasabay nito, ipinapasa ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan patungo sa sugat ni Yan Lingzhou, na magpapabilis sa kanyang paggaling. Ngunit ang prosesong ito ay nagdulot kay Yehan ng sakit at saya. Noong nakaraan, wala siyang kinalaman kay Yan Lingzhou, at sila ay nag-aaway. Noong panahong iyon, maayos at matatag siyang makikinabang sa kanya, ngunit ngayon, palagi siyang nakakaramdam ng kaunting awkward. Hindi naman na ayaw niya si Yan Lingzhou, kundi ang kanyang pagkakakilanlan ay masyadong mabilis na nagbago, at hindi siya nakapasok sa estado sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ng mahigit 10 minutong masahe kay Yan Lingzhou, nang makita na ang mukha ng babae ay unti-unting namumula, at may mga bahagyang reaksyon mula sa kanyang katawan, hindi na nakayanan ni Yehan at tumakas kaagad. Natatakot siyang kung maghihintay siya ng mas mahaba, alam niya kung paano magkasala, kahit na si Yan Lingzhou ay sadyang nagtuturo sa kanya na magkasala, pero hindi pa siya handa. Sa villa, nang makita si Yehan na tumatakbo, nais ni Yan Lingzhou na tumawa at umiyak ng sabay, na may malalim na pagkadismaya sa kanyang mukha. Sa simula, talagang nais niyang paglaruan si Yehan, ngunit sa huli, talagang nagpasya siyang sa kanyang puso. Siya at si Yehan ay nakatakdang hindi magkasama, ngunit nais niyang ibigay sa lalaking ito ang kanyang unang pagkakataon. Sa kasamaang palad, tumakas si Yehan at nabigo ang mga pagsisikap ng kagandahan. Siyempre, hindi alam ni Yehan ang mga iniisip ni Yan Lingzhou, ngunit kahit na alam niya, kung si Yan Lingzhou ay may ganitong mga iniisip, hindi niya ito gagawin. Kung siya ang kanyang babae, siya lamang ang dapat niyang pag-aari. Ano man sinalan ni Etienne na gustong mapabilang sa kanila, maliban na lamang kung wala si Yehan sa mundong ito, kung hindi, si Yan Lingzhou ay tanging para sa kanya sa buhay na ito. Gayunpaman, matapos makita ang nakakatakot na lakas ni Jiang Yutang ngayon, may tanong si Yehan sa kanyang isipan. Sina Jiang Yutang at Wu Chanzhen ay kilala bilang nangungunang tatlong master sa Tiger List, ngunit si Zhao Hengtian, na kaaway ni Wu Chanzhen noong panahong iyon, ay malayo na sa kanilang antas ngayon. Sa ilalim ng pressure, patuloy na nananatili sa timog kanlurang lugar, sapat na upang ipakita na si Zhao Hengtian ay maaaring mas malakas kaysa kay Wu Chanzhen, sa kabaligtaran, hindi siya nalalayo kay Jiang Yutang. Ngunit ngayon, maliwanag na si Zhao Hengtian ay hindi kasing lakas ni Jiang Yutang, at kahit ang unang hari ng Chanzhen Society ay naglakas loob na harapin siya ng harapan. Ramdam ni Yehan ito mula kay Zhao Hengtian. Kahit na si Zhao Hengtian ay tahimik sa loob ng maraming taon dahil sa pagkakalason, hindi naman ito kasing laki ng agwat sa mga taong ito, tiyak na may mga dahilan na hindi niya alam. Kabanata 259. Pumasok si Jiang Yutang sa Shanghai City, at sa wakas ay umatras na may sugat. Ang bagay na ito ay nagiging mainit sa underground world ng East China. May mga tao ring nagmamasid sa galaw ni Yehan sa Shanghai City. Lahat sila ay nais malaman kung si Jiang Yutang ay nasugatan, kung gayon, paano si Yehan. Ano ang kanyang kalagayan? Ngunit ang ikinagulat ng mga nagmamasid sa bagay na ito ay si Yehan, siya ay maayos at nagpatuloy sa pagpunta sa klinika upang mag-check up sa umaga kinabukasan. Matapos lumabas ang balita, ito ay natural na nagbigay diin sa sitwasyon. Maraming tao ang nag-iisip na maaaring may isang eksperto na tumutulong sa kanya mula sa likuran. Siyempre, ang eksperto na ito ay hindi maaaring si Zhao Hengtian dahil ang mga interesadong tao ay natuklasan na wala si Zhao Hengtian sa Shanghai City.
Kung hindi, sa isang eksperto na kasing antas ni Jiang Yutang na pumunta sa Shanghai City, tiyak na hindi mapipigilan si Ye Han. Kaya, sa likuran niya, tiyak na may mas makapangyarihang mga master. Parang hindi ko naisip si Ye Han. Hindi pa talaga natin siya kilala. Ang mga manipis na binti ng Black Widow ay nakapagdikit, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak. Ito ang kanyang ugali kapag nag-iisip siya ng mga bagay. Mayroon ka bang nahanap na kapaki-pakinabang na impormasyon? Tumingin sa mga Four Heavenly Kings, tanong ng Black Widow ng malakas. Wala pa kaming nahanap. Ang unang hari ay nagsabi na may nakakunot na noo, ayon sa mga ulat mula sa aming mga especially iya. May ilang mga babae lamang sa villa ni Ye Han, at kahit si Zhao Hengtian ay nawala, at ang halimaw na nagpasakit sa akin ay nawala na, at ngayon sa Shanghai City, si Sun Bumir at Zhou Lai na lamang ang nasa tabi niya, tumutulong sa kanya na sanayin ang isang grupo ng mga retiradong sundalo. Walang nahanap, ito ay nagpapakita lamang na may isang eksperto sa likuran niya na maaaring makasakit kay Jiang Yutang. Magiging madali ba para sa mga tao na matagpuan siya? Dahan-dahang lumabo ang mga mata ng Black Widow, at nagpatuloy. Parang kailangan na nating makilala si Ye Han muli, masyadong misteryoso ang taong ito, at hanapin mo agad ang balita tungkol kay Zhao Hengtian, gusto kong malaman kung sino siya, at saan siya nagpunta. Ang mga ginawa ni Ye Han ay higit sa aking kontrol. Kailangan kong malaman ang higit pa tungkol sa kanyang mga gawain at ang mga tao sa paligid niya. Marahil ay mali ang desisyon na pinabayaan siyang makipaglaban sa susyutang. Dapat sana ay inatake natin siya habang nakikipaglaban siya sa susyutang. Sa kasamaang palad, hindi natin ito nakuha. Ang batang ito ay umunlad na at naglabas na ng kanyang mga pangil, at medyo mahirap na siyang harapin. Ma'am, bakit mo gustong palakihin ang ambisyon ng iba? Isa lamang siyang umuusbong na bituin. Ang apat na hari ay sabay-sabay na nakatalaga. Hindi ako naniniwala na hindi natin siya kayang sirain. Ang hari ay malamig na sinabi sa susunod na araw sa pulong ng Chansan. Kahit si Jiang Yutang ay hindi masira, sa tingin mo kaya mo. Umismid ng malamig ang Black Widow at sinabi, dahil ang batang ito ay mayroon ng mga pangil, mas mabuting mag-ingat tayo. Ngayon, ang nais kong gawin ay pumasok sa East China sa lalong madaling panahon habang si Jiang Yutang, ang nakakalaso na wolf, ay nasugatan. Tinawag ko kayong suriin ang balita tungkol kay Jiang Yutang, kumusta na ang mga ito? Sinabi ng unang hari, si Jiang Yutang ay bumalik sa Zhejiang na may sugat. Ayon sa nakuha naming impormasyon, pagkatapos bumalik sa Zhejiang, si Jiang Yutang ay nasa pag-atres. Sa ngayon, ang mga bagay sa susyutang ay patuloy na pinamamahalaan ng puting mukha ng general. Mukhang hindi siya labis na nasugatan. Okay, ang batang ito sa Shanghai City ay sa wakas ay gumawa ng isang bagay na nagpasaya sa akin. Ngumiti ng bahagya ang Black Widow, at pagkatapos ay tumingin siya sa apat na hari at sinabi. Si Jiang Yutang ay nasugatan at umatras, at natatakot akong hindi siya makakalabas sa kanyang nakasarang pinto sa loob ng maikling panahon. Sa ngayon, ang susyutang ay pinamamahalaan ni Wu Ji, ang walang silbi. Qin Tianwang, Luo Tianwang, kayo dalawa agad na dalhin ang mga master sa East China, at kailangan ninyong tumayo para sa akin sa East China. Si Jiang Yutang ay nasugatan, may 3 tao ang natitira sa susyutang sa malaking labanan, dagdag ang walang silbi na Wu Ji, hindi ito dapat maging mahirap para sa inyo, di ba? Madam, huwag mag-alala, ang dalawa sa amin ay hindi mabibigo sa iyo. Sabay na sinabi ng unang hari at pangalawang hari. Okay, naniniwala ako na magagawa ninyo ito. Ngumiti ng bahagya ang Black Widow, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Sa unang araw, nag-isip siya ng ilang sandali, at sinabi, Ma'am, kami ay nakatalaga sa East China. Sa ibabaw, ang aming kalaban ay ang susyutang, ngunit paano kung makialam ang tao mula sa Shanghai City? Hindi. Sabi ng Black Widow na may kumpiyansa, matapos palayasin si Jiang Yutang, ang kanyang puwet ay kakaupo pa lamang, tinatangkilik ang ganitong pambihirang katahimikan, at hindi siya gagawa ng dagdag na gulo para sa kanyang sarili. Para sa kanya, ngayon, ang kailangan niya ay tahimik na lumago, palakasin ang kanyang mga pangil, at kahit na mayroon siyang ibang mga ideya, magiging katulad lamang siya sa atin noon, lihim na pinapanood kami at ang blood handle na naglalabanan, ang snipe at clam fight, mauunawaan niya ang prinsipyo ng kita ng mangingisda. Siyempre, ang kondisyon ay hindi mo dapat aktibong provokahan siya. Sino mang mag-provoke sa kanya ay magwawakas ng masama. Ginawa ito ni Jiang Shaotian, gayon din ang ika-4 na general at maging ang ika-10 general. Ganito rin ang nangyari sa puting mukha ng general. Kahit si Jiang Yutang ay hindi nakakuha ng anumang pabor.
Tiningnan ng Black Widow ang unang hari at pangalawang hari at nagbigay ng babala ng seryoso, ayaw niyang provokahan si Yehan dahil ang mga tao sa likuran ni Yehan ay sobrang nakakatakot, at hindi pa umalis si Wu Chanzen. Kung ang nakakatakot na master na ito ay dumating sa South China, ito ay magiging isang sakuna para sa kanila. Matapos masunod ang susyutang, unti-unting lalapit ang Black Widow kay Yehan upang bayaran ang kanyang mga utang. Hindi dapat sabihin na ang Black Widow ay isang napakamatalinong babae na marunong pumili at kung paano umusad at umatras. Ang mga tao tulad niya ang pinaka-nakakatakot. Isang ulo ay mas nakakatakot kaysa sa isang makapangyarihang master. Sa paghahambing, si Wuji, na kilala bilang puting mukha ng estratehiya ng Bloodhound Hall, kung ihahambing ang kanyang mga trick sa Black Widow, maaaring sabihin na hindi ito mahalaga, at walang paghahambing. Ang mga kilos ng Black Widow ay maaaring ilarawan bilang kidlat. Matapos umalis si Jiang Yutang, ang unang hari at pangalawang hari ay agad na dinala ang kanilang mga master sa East China, at ang lokasyon ay Jiangsu at Zhejiang kung saan pumasok ang unang hari at pangalawang hari sa East China. Bawat isa sa kanila ay may malakas na grupo, at ang mga grupong ito ay kinabibilangan pa ng ilang mga master sa Tiger List. Halimbawa, si Cao Chong na pinugutan ng ulo ni Yehan, at si Wu Miao na sinuntok ni Xia Ben na hindi alam ang kanyang buhay o kamatayan. Ang mga ito ay mga makapangyarihang puwersa sa ilalim ng unang hari. Siyempre, hindi madami ang mga tao tulad nila, ngunit sa pangkalahatan ay masasabi na ang mga grupo sa ilalim ng mga kamay ng apat na hari ay napakamakapangyarihan. Ang unang hari at pangalawang hari ay dinala ang kani-kanilang mga grupo sa East China, na nagbigay sa lahat ng pakiramdam na isang bagyo ang malapit ng dumating. Pinili ng Wolf ng Chanzen Society na pumasok sa East China sa panahong ito. Lahat ay makikita ang kanyang ambisyon. Maaaring matagal na nilang pinapangarap ang East China, basta't dumating ang pagkakataon, ipapakita nila ang kanilang mga pangil. At ngayon, ito ang pinakamahusay na pagkakataon, bumalik si Jiang Yutang mula sa Shanghai City na may mga sugat, at pagkatapos ay agad na umatras. Sa ngayon, ang puting mukha ng general ang namamahala sa susyutang, ngunit kakaunti ang mga tao sa ilalim ng kanyang utos. Salbaha, anong mapanlinlang na Black Widow, tila pinlano niya ito ng matagal. Si Wuji, ang puting mukha ng estratehiya ng susyutang, ay may napakapangit na mukha. Ang East China ay teritoryo ng susyutang. Ang hayagang pagpasok sa East China ay isang provokasyon sa Bloodhound Hall. Kung hindi sila mapapaalis, ang reputasyon ng Bloodhound Hall bilang hari sa East China ay magiging pangalan na lamang. Napakapangit din ng mukha ni Hingshan, sinabi niya, military master, ang Hall Master ay kasalukuyang nasa pag-atres, at ang unang hari at pangalawang hari ay pumapasok ng mapanlikha. Gusto naming paalisin sila sa East China, kaya't maaari lamang naming bawiin ang unang general at pangalawang general. Kung hindi, mahihirapan kaming labanan sila gamit ang kasalukuyan naming lakas. Iniisip ko rin ang sinabi mo, hayaan ang unang general at pangalawang general na dapat bumalik sa Zhejiang sa loob ng 2 araw, at hayaan silang dalhin ang Tianxia Group pabalik. Pagkatapos ng maraming taon ng lihim na pagsasanay, dapat na ipanganak ang kapangyarihan ng aming susyutang. Sinabi ng puting mukha ng general na may seryosong mukha, nais ng Chanzen na samantalahin ang pagkakataon upang kumain, ngunit hindi ito magiging madali. Sa ibabaw, ang susyutang ay may kakayahang pumatay ng Disha Group, ngunit sa lihim, ang unang general at pangalawang general ay lihim na nagsanay ng isa pang puwersa sa mga nakaraang taon. Ang puwersang ito ay tinatawag na Tianxia Group. Kahit na ang Chanzen Society ay hindi alam na higit pa ito sa Disha Group. Siyempre, hindi nakakagulat na ang susyutang ay may mga nakatagong kapangyarihan, katulad ni Yehan, na nagsanay ng Tianlong Bodyguard Group sa ibabaw, ngunit sa lihim, si Zhao Hengtian ay nagsanay ng mga trump card, hindi ito walang dahilan. Ang lakas ng kaalaman. Habang ang unang hari at pangalawang hari ay pumasok sa East China ng malakas, marami ang nagmamasid sa underground world ng East China, dahil alam ng lahat na pagkatapos ng labanan sa pagitan ni Yehan at Susyutang, ang kasalukuyan ay malapit ng simulan ang laban sa pagitan ng Chanzen at Susyutang. Ang mga dalawang higanting ito ay haharapin ang isa't isa. Sa huli, sino ang mananalo at sino ang matatalo? Lahat ng ito ay mahirap sabihin. Kabanata 260. Gayunpaman, ang pagpasok ng Chanzen sa underground world ng East China ay nagdulot din sa mga tao sa underground world ng East China na gumawa ng isang pagpipilian. Ang pagpili ng panig ay isang seryosong issue. Kapag pumili ka ng maling panig, magbabayad ka ng malaking halaga sa huli.
Ang Sushutang ay nagkontrol sa underground world ng East China sa loob ng maraming taon, at ang mga walang awa na tao sa underground world ng East China ay kailangang magbayad ng malaking halaga sa kanila bawat taon. Ngunit, kapag dumating ang Chansen, sino ang kanilang haharapin? Kung tatayo sila sa panig ng Chansen Society, kapag nanalo ang Sushutang sa huli, sa kanilang walang awang estilo, tiyak na hindi nila hahayaan ang mga ito. Gayunpaman, kung ang Chansen ang mananalo, sila rin ay magtatapos ng masama. Ang mga kilos ng Chansunyoy ay napakabilis. Sa loob ng medical hall, nagtitimpla ng Cha Siehan kasama sina Sun Bumir at Zhou Lai. Marahil ay naghihintay lang ang Chansen Society ng pagkakataong ito. Hindi sila kumilos ng ilang sandali. Natatakot ako na naghihintay silang makipaglaban tayo sa Sushutang, pinapanood ang apoy mula sa kabilang panig, at kinukuha ang mga benepisyo ng mangingisda. Sabi ni Sun Bumi. Kaya, ako man o si Jiang Yutang, naging mga pawn tayo sa kanilang mga kamay. Tumawa si Yehan, talagang matalino ang kalkulasyon ng Tian Zunyoy, nang hindi sila pinapansin ng lahat, sa huli, binigyan nila ang lahat ng isang nakakagulat na simula at tumayo ng malakas sa East China. Tumango si Sun Bumi at sinabi, hindi siya tinatawag na Black Widow ng walang dahilan. Ang babaeng ito ay matalino at walang awa. Ang pagkatalo ni Zhao Hengtian ay nagtapos sa isang pagkabigo, at may anino ng babaeng ito, ngunit ang kanilang laban sa Bloodhound Hall ay wala kinalaman sa atin, ngayon dapat tayong lihim na bumuo ng ating sariling kapangyarihan. Sa normal na pagsasalita, dapat ganito ang gagawin. Sabi ni Yehan, ngunit sa tingin ko ito rin ang iniisip ng Black Widow, tiyak na iniisip niya na uupo tayo sa bundok at manunood ng pakikipaglaban ng mga tigre. Hanzi, mayroon ka bang ibang mga ideya? Nang marinig ang sinabi ni Yehan, tiningnan siya ni na Zhou Lai at Sun Bumiyay. Sa kasalukuyang sitwasyon, talagang mas makakabuti sa kanila na umupo sa bundok at manood ng pakikipaglaban ng mga tigre. Ang Black Widow ay isang matalinong babae, kaya natural niyang mahuhulaan ang ating mga iniisip, ngunit hindi ko gusto na mamuno sa aking ilong, at ang espada ay nakatagilid, ngunit hindi niya ito gusto. Ngumiti si Yehan, huwag mong tingnan ang babaeng ito na walang banta sa atin ngayon. Sa sandaling matapos ang laban sa Sushutang, ang kutsilyo ng karne sa kanyang kamay ay maglakas loob na abutin ang ating mga leeg. Bilang isang piraso ng chess, kumunot ang noo ni Sun Bumi at sinabi, batay sa mga sama ng loob sa pagitan natin at ng Chansen Association, tiyak na hindi tayo hahayaan ng Black Widow sa huli, ngunit sa ngayon, wala tayong magagamit, paano tayo lalaban sa Chansen Association? Huwag kang mag-alala, hayaan nating maging masigla ang mga tao mula sa Bloodhound Hall at Chansen Society. Ngumiti ng bahagya si Yehan at nagpatuloy, dahil ang Chansen ay malakas na pumasok sa East China, tiyak na mapapahirapan nito ang mga tao mula sa underground world sa East China na piliin kung sino ang sasali sa Bloodhound Hall. Upang pumili sa pagitan ng Chansunyoy at Chansunyoy, ang dapat nating gawin ngayon ay maghintay, kapag nagawa ng mga taong ito ang kanilang pagpili, panahon tayo para makilahok. Hanzi, ano ang ibig mong sabihin? Nagliwanag ang mga mata ni Zhou Lai. Sa underground world ng East China, kahit na ang Sushutang ay nananatiling hari, pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalo sa mga kamay ni Yehan, ang kanilang katayuan bilang hari ay hindi nakikita. Ang gitnang klase ay bumaba, lalo na pagkatapos umalis si Jiang Yutang sa Shanghai City na may sugat, ang mga tao sa underground world sa East China ay ang pinaka-nagtatalo tungkol kay Yehan, at ang mga hinahangaan nila ay si Yehan din, at mas maasahin sila sa bagong dating na si Yehan. Ang pangalan ni Yehan ay kumakatawan na sa isa pang umuusbong na puwersa sa East China. Kapag napakahirap na talagang pumili, kung ang mga taong ito ay hindi pipili ng lumang club ng Sushutang, hindi rin nila pipiliin ang Chansunyoy, ngunit magtutuon sila sa lokal na kapangyarihan, si Yehan. Brother Joe, maganda ang ideya mo. Kailangan lang nating maghintay ng dahan-dahan. Nagkatinginan silang tatlo at ngumiti, hindi susuko si Yehan sa lugar na ito sa East China, tiyak na mananalo siya. Sushutang at Chansunyoy, hindi pinansin ni Yehan kung anong uri ng dugong pagpatay ang magkakabangga sa dalawang higanting ito. Sa ngayon, ang kasalukuyang bagay ay wala siyang kinalaman. Sa araw na ito, isang magandang balita ang narating sa mga tainga ni Yehan. Isang mayamang tao mula sa Singapore ang dumating sa Shanghai City. Ang mayamang taong ito ay ipinakilala ni Old Mike. Siyempre, masaya si Yehan kapag ang negosyo ay dumating sa kanyang pintuan. Dahil mayaman siya, tiyak na mayaman siya. Para sa mga taong tulad nila, hindi mahalaga kung mag-charge sila ng mas mataas para sa isang konsultasyon. Ang kailangan nila ay isang malusog na katawan. Mahabang buhay.
Nang dumating sina Yehan at Yeching sa ospital, ang mayamang tao mula sa Singapore ay dumating na. Sa oras na ito, si Liu Zhongyan ay nag-e-entertain sa kanya. Matangkad at payat siya, mga 50 taong gulang, at mukhang napakabait. Kasama niya ang isang batang lalaki na parang sekretarya, nakasuot ng suit at mukhang maamo. Hehe, narito na si Xiaohan, ang Ginoo ay hindi na makapaghintay pa. Nang makita si Yehan at ang iba pa na pumapasok, tumayo si Liu Zhongyan at sinabi na may ngiti. Nang marinig ang kanyang mga salita, agad na napunta ang mga mata ng matangkad, payat at mayamang lalaki sa kanyang katawan. Tiningnan niya ng mabuti, tila nasa sabik, ngunit medyo nag-aalinlangan din, napakabata pa ni Yehan, kaya ba niyang pagalingin ang kanyang sakit. Tumango si Yehan kay Liu Zhongyan, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay sa mayamang tao at sinabi na may ngiti, "Kumusta, ako si Yehan, isang manggagamot ng tradisyonal na Chino sa klinika na ito. Nais kong malaman kung ano ang sakit ng Ginoo. Hayaan kitang maglakbay ng malayo upang humingi ng medikal na atensyon dito. Kumusta, Mr. Ye?" Nakipagkamay si kay Jackson kay Yehan, at sinabi, "Ang pangalan ko ay kay Jackson," at tiyak na sinabi na ni Mr. Michael sa iyo, Mr. Ye, na nagmula ako sa Singapore. Tungkol sa aking sakit, gusto kong itanong kung gaano kasigurado tungkol sa cancer. Cancer. Umupo si Yehan at sinabi na may ngiti, depende ito sa yugto ng cancer ni Mr. Kai. Kung ito ay isang cancer sa maagang yugto, hindi ito mahirap para sa akin. Siyempre, kahit na ang cancer sa huling yugto ay mahirap itong gamutin. Mayroon pa rin akong ilang kumpiyansa sa sitwasyong ito, ngunit maaaring mas mataas ang presyo. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni kay Jackson na puno ng tuwa. Tumingin siya kay Yehan at sinabi, "Kung talagang kaya mong pagalingin ako, Mr. Ye, magbabayad ako kahit gaano pa karami ang halaga. Sa totoo lang, ang aking cancer ay nasa huling yugto na. Kung hindi ako gagamot, maaaring kalahating taon na lang ang natitira sa akin upang mabuhay, kaya't pakiusap, sir, iligtas mo ako." Mr. Kai, huwag kang masyadong mag-excite. Hayaan mo muna akong mag-check up. Pag-usapan natin ang iba mamaya. Pagkatapos magsalita, nagkunwari si Yehan na tignan ang pulso ni kay Jackson. Sa katunayan, natuto rin si Yehan mula kay Liu Zhongyan, syempre, tila nag-e-express siya ng pulso, ngunit sa katunayan, tinitingnan niya ang pisikal na kondisyon ni kay Jackson gamit ang kanyang yin at yang eyes. Matapos itong tingnan ng ilang sandali, nakita ni Yehan ang maraming labi ng mahahalagang gamot sa katawan ni kay Jackson, na nagpapatunay na si kay Jackson ay umiinom ng mga gamot upang ayusin ang kanyang katawan, at ang mga gamot na ito ay napakahalagang mga gamot. Mr. Kai ay dapat na uminom ng ilang mahahalagang gamot dati. Binitawan ni Yehan ang kamay ni kay Jackson at tiningnan siya at nagtanong. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, talagang naniwala na ngayon si kay Jackson na si Yehan ay isang mahusay na doktor, dali-dali siyang tumango at sinabi, "Mr. uminom ako ng ilang mahahalagang gamot upang ayusin ang aking katawan, upang maging matapat, ang aking pamilya kay ay nasa negosyo ng gamot, at dalubhasa sa pagkolekta ng iba't ibang mga gamot para ibenta, kaya't halos lahat ng miyembro ng aming pamilya kay ay gagawin din ito.